Kabanata 3721. Sigaw ni Yermolay. Si Thoth, na nakakubli sa mga anino, ay patuloy na pinapagana ang Formosayon at sinubukang patayin si James. Gayunpaman, tila gumamit si Henrik ng isang misteryosong forbidden art. Ang ibabaw ng kanyang balat ay kumikinang ng isang mahinang kinang na nagpawalang bisa sa lahat ng pag-atake ng formation. Sa kabila ng panggigipit, naglakad si Henrik patungo kay Yermolay at itinaas ang Demon Slayer sword. Hindi. Natatakot na pakiusap ni Yermolay, "Henrik, ito ay labanan sa pagitan namin ni James. Ano ang sinasali mo sa iyong sarili sa labanang ito? Huwag mo akong patayin, pakiusap. Kung ililigtas mo ang aking buhay, gagantimpalaan kita ng napakaganda." Malamig na sinabi ni Henrik, ito ay isang labanan sa pagitan ng una at ikalabindalawang universo. Dapat ay inaasahan mo na ang kalalabasan ng ganito noong nakipag-gang up kayo kay James. Nahulog ang espada ni Henrik, at bumagsak si Yermolay sa isang pool ng dugo. Patay na siya. Hindi tumigil doon si Henrik. Sa halip, naglakad siya papunta sa susunod niyang kaaway. Ang makapangyarihang mga figure ng unang universo ay natakot. Hindi na nila kayang makipag-away. Kahit na nasa panganib ang kanilang buhay, hindi sila makatawag ng anumang lakas. Si Henrik ay parang Diyos ng kamatayan, na kumitil sa buhay ng makapangyarihang mga figure ng unang universo. Sa loob lamang ng maikling panahon, lahat maliban kay Thoth ay patay na. Si Thoth na nakakubli sa mga anino ay natakot. Alam niyang wala siyang magagawa laban kay Henrik kahit sa formation. Sa sandaling iyon, nagmamadali siyang tumakas mula sa Juda Realm. Habang tumakas si Thoth, nawalan ng suporta ang formation at hamina. Hawak ang Demon Slayer sword at ang Staff of Destruction, winasak ni Henrik ang formation ng Juda Realm. Matapos gawin ang lahat ng ito, naglakad siya patungo sa tumpok ng mga durog na bato kung saan nakahiga ang bangkay ni James. Nang makita si James na hindi na humihinga, tumulo ang luha sa kanyang pisngi, at bumagsak siya sa lupa, nawalan ng malay. Ang labanan na tumagal ng ilang buwan ay sa wakas ay natapos na. Si James ay lumaban sa siyam na kalaban sa kanyang sarili at nagawang lipulin ang tatlo sa kanila. Samantala, ang iba ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, binayaran niya ang kanyang sariling buhay. Sa huli, lumitaw si Henrik at ginamit ang Forbidden Art upang lipulin ang natitirang makapangyarihang mga figure ng unang universo. Samantala, nang makitang nawala na ang lahat ng pag-asa, tumakas si Thoth mula sa pinangyarihan. Bumalik ang kapayapaan sa Juda Realm. Sa isang tumpok ng mga durog na bato ay nakahiga ang dalawang tao, si James. Bangkay at Henrik. Hindi pa patay si Henrik. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Kahit na maraming chaotic treasure sa lupa, walang nang ahas na pumasok sa Juda Realm at kinuha ang mga ito. Sa labas ng universo, ang Macrocosm Ancestral Gods ng unang universo ay nagsusuot ng mabangis na ekspresyon. Hindi nila inaasahan ang ganoong resulta. Lahat ng mga alagad nila ay may chaotic treasures. Gayunpaman, lahat sila ay nasawi sa larangan ng digmaan sa kabila ng pinagsama-samang laban kay James, hindi pa banggitin ang paghahanda ng superformation ng maaga. Ngayon, ang ilang Macrocosm Ancestral Gods ng First Universe ay casual na nagwagayway ng kanilang mga kamay at kinuha ang kanilang chaotic treasures, maging ang Demon Slayer sword ni James, ang Infinity Steles, at ang Time Capsule. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Si Kallinikos Yoav, ang Panginoon ng ika-9 na universo, ay nagpakita sa harap ng Panginoon ng unang universo at inabot, na nagsasabing, wala akong laban sa iyong kunin kung ano ang pag-aari ng unang universo. Gayunpaman, hindi mo maaaring kunin ang pag-aari ni James. Malamig na sinabi ng Panginoon ng unang universo, tinatawag ding Panginoon ng lahat ng Ancestral Gods, si James ay patay na. Ang mga samsam na ito ng digmaan ay pag-aari na ngayon ng unang universo. Anong biro? Malamig na sabi ni Kallinikos, kahit patay na si James, buhay pa rin ang kakampi niya. Sa kabilang banda, ang lahat mula sa unang universo ay ganap na nabura, at ang nag-iisang nakaligtas ay nakatakas.
Paano magkakaroon ng mga samsam sa digmaan kung walang tagumpay? Si James at ang kanyang kaalyado ay nanalo, ngunit hindi ko kailangan ng anumang samsam ng digmaan mula sa unang universo. Kailangan ko lang ibalik mo ang chaotic treasures ni James at payagan si Henrik na ibalik ang mga ito sa 12th universe. Si Yekaterina Larkspur, ang Panginoon ng ika-10 universo, ay sumulong at nagsabi, "Tama siya. Hindi makatwiran na kunin mo ang chaotic treasures ni James." Ang macrocosm ancestral gods ng ibang mga universo ay natatakot sa unang universo. Kaya, sa kabila ng hindi kasiya siya, nanatili silang tahimik. Gayunpaman, ang ilang matapang ay humakbang at hiniling sa Panginoon ng lahat ng ancestral gods na ibalik ang chaotic treasures. Iyon ay dahil alam nila na ang lakas ng unang universo ay tataas ng gusto kung hahayaan lamang nilang kunin ang gusto nila. Ito ay magiging isang banta sa kanila sa hinaharap. Mayroong 12 universo sa mundong ito, at bawat universo ay isang independenteng entidad. Gayunpaman, ang mga unibersong ito ay hindi magkasundo sa isa't isa. Ang unang universo ay paminsan-minsan ay pupunta sa iba pang mga universo at aanihin ang lahat ng mga mapagkukunan doon. Dahil sa pagkakaiba ng kapangyarihan, ang ibang mga universo ay hindi nang ahas na magsalita laban sa unang universo. Bilang Panginoon ng ika-9 na universo, ang lakas ni Kallinikos ay mas mahina kaysa sa unang universo. Gayunpaman, matagal na niyang hinamak ang mga aksyon ng unang universo. Humakbang siya at hiniling na ibalik ng Omnipotent Lord ang chaotic treasures of the 12th universe. Pinili ng ilang Panginoon na manahimik, samantalang ang mga matatapang ay humakbang at pinagsabihan ang mga aksyon ng unang universo. Nagdilim ang mukha ng makapangyarihang Panginoon. Gayunpaman, nang maalala ang mga planong nabuo niya, nakangiti niyang sinabi, "Pero syempre, pansamantala ko lang pinapanatiling ligtas ang chaotic treasures. Kapag nagising na ang batang iyon, ibabalik ko sa kanya ang chaotic treasures at pahihintulutan siyang bumalik sa 12th universe." Gayunpaman, pagkatapos ay sinabi niya, "Ngunit kung siya ay mananatiling walang malay o mamatay lamang, ang mga kayamanan ay pag-aari ng unang universo." Habang winawagayway ni Kallinikos ang kanyang kamay, lumutang sina James at Henrik palabas ng Judah Realm at humarap sa kanya. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pag-inspeksyon kay James. Ang katawan ni James ay lubos na nawasak, at maging ang ilan sa kanyang mga buto ay naging alabok. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagpakita ng anumang palatandaan ng buhay. Bukod doon, hindi na-detect ni Kallinikos ang pagkakaroon ng soul sigil sa loob ng kanyang katawan. Kung mayroong isang soul sigil, dapat niyang iligtas siya. Kakaiba. Nakakunot ang kanyang mga kilay, sinabi ni Kallinikos, mukhang matagal na siyang namatay. Walang kahit isang fragment ng kanyang kaluluwa sigil sa loob ng kanyang katawan. Paano ko siya bubuhayin? Pagkatapos niyang magsalita, naramdaman niya ang Judah Realm. Sa teoryang pagsasalita, ang mga fragment ng soul sigil ni James ay mananatili sa Judah Realm sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, walang mahanap. Nakakahiya naman. Bumantong hininga ang isang macrocosm ancestral god. Malaki ang potensyal ni James, at marami siyang nalinang na path seals at macrocosm powers. Sa paglipas ng panahon, siya ay magiging isang nakakatakot na macrocosm ancestral god. Ang isang henyo ay nawala ng ganoon. Ang 12th universe ay dumanas lamang ng isang kakilakilabot na pagkawala. Maraming macrocosm ancestral gods ang bumantong hininga. Tumingin si Yekaterina kay James at nagtanong, maliligtas ba siya? Umiling si Kallinikos at sinabing, walang silbi. Hindi ko maramdaman ang presensya ng kahit anong soul sigil. Ang kanyang soul sigil ay tiyak na nawasak nang siya ay inatake ng chaotic treasures. Pagkatapos, siniyasat niya ang mga sugat ni Henrik. May pulso pa rin si Henrik, kahit mahina. Anuman, maaari pa rin siyang mailigtas. Gumamit si Kallinikos ng supernatural power at binuhay muli si Henrik. Ang mga sugat ni Henrik ay gumaling sa isang iglap. Sa sandaling nagkamalay siya, nakita niya si James na nakahiga sa tabi niya, at ang mga macrocosm ancestral god na nakapalibot sa kanya. Hindi na niya napigilan ang kalungkutan, sinugod niya si James. James! Napaiyak siya sa lungkot. Maraming macrocosm ancestral gods ang tahimik.
Tumingin si Kalynikow sa makapangyarihang Panginoon at sinabing, siya ay nagkamalay. Ibalik ang Chaotic Treasures ngayon. Ibalik niya ang bangkay ni James at ang Chaotic Treasure sa 12th Universe. Ang Omnipotent Lord ay hindi nag-atubili at basta na lang inihagis sa lupa ang Chaotic Treasures ni James. Hindi nagtagal ay kumalma si Henrik. Tiningnan siya ni Kalynikow at sinabing, patay na si James. Dahil nanggaling siya sa 12th Universe, iuwi mo na siya. Sa kasalukuyang lakas ni Henrik, hindi siya makadaan sa chaos at makabalik sa 12th Universe. Kaya, maaari lamang siyang magsumamo para kay Kalynikow na tumulong. Tumango si Kalynikow at sinabing, fine, I will personally escort you back. Pagkatapos magsalita, inilayo niya si Henrik sa espasyong ito. Sa ilalim ng proteksyon ni Kalynikow, bumalik si Henrik sa ika-12 universo. Nang maramdaman ang pamilyar na aura ng 12th Universe, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Samantala, hindi nagtagal si Kalynikow. Matapos ipadala dito si Henrik ay agad itong tumalikod para umalis. Hawak si James sa kanyang yakap, naglakbay si Henrik sa mga bituin. Dahil pambihira ang kanyang bilis, humakbang siya pasulong at nawala ng walang bakas bago makarating sa susunod na espasyo. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Divine Dimension ng Mortal Realm at nakarating ng ligtas. Saan ang bahay mo, James? Si Henrik ay nasa kawalan. Dahil hindi siya ganoon kapamilyar kay James, hindi niya alam na kilala si James sa 12th Universe. Ang alam lang niya ay si Haddad Theophanes ang nagpadala kay James sa ika-13 universo. Pagkatapos bumulong-bulong sa sarili, binalak niyang ipadala si James sa Mount Heavenly Path. Samantala, naguguluhan siya. Hindi dapat ganito. Sinabi ni Master na si James ang pag-asa ng hinaharap. Kaya bakit siya mamamatay? Hindi lang maintindihan ni Henrik. Gayunpaman, matatag siyang naniniwala na tama ang kanyang amo. Hindi nagtagal, nakarating siya sa labas ng pintuan ng Mount Heavenly Path. Kaagad, ang kanyang landas ay hinaranggan ng mga disipulo ng Mount Heavenly Path. Bawal pumasok ang non-authorized personnel. Please umalis ka na. Malamig nilang sabi. Tiningnan sila ni Henrik at mahinahong sinabi, pinadala ko si James Caden pabalik sa Mount Heavenly Path. Magmadali at magsumbong sa iyong mga nakatataas. James Caden. Nanlamig sila. Nang makita si James na hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng buhay, nagmamadali silang pumunta sa Mount Heavenly Path at iniulat ang sitwasyon. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang kumikinang na puting liwanag, na nagtipon upang bumuo ng isang binibini. Nang makita si James, natigilan ang dalaga. Makalipas ang ilang segundo, sumugod siya kay James. Gayunpaman, nang maramdaman niya ang malamig na katawan ni James, umiyak siya. Bakit? Nangako ka na papakasalan mo ako kapag tumawid ka sa Ancestral God rank. Bakit mo ako iniwan? Sigaw ni Melinda. Maya-maya, lumitaw si Winnie. Nang makita ang estadong kinaroroonan ni James, walang tigil na tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Pagkatapos, lumitaw si Haddad. Nang makita niya si James, nalaman niya kaagad na lumaban si James hanggang kamatayan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nabuo habang tinanong niya si Henrik, ano ang nangyari. Luhaan, sinabi ni Henrik, nakipaglaban si James kay Yermole de Viro, ang numero 1 henyo ng unang universo, at tinalo siya. Matapos makuha ang kanyang Chaotic Treasure, si Yermole ay nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Upang makitungo kay James, siyam na makapangyarihang figure ng unang universo ay nagsama-sama at gumugol ng 10,000 taon sa pag-set up ng isang super formation bago maakit si James sa bitag. Si James ay nag-iisang pumasok sa super formation at nilipol ang 3 sa kanyang mga kaaway at malubhang nasugatan ang mga natitira. Gayunpaman, nagbayad din siya ng mabigat na presyo. Kasalanan ko ang lahat. Sinisi ni Henrik ang sarili. Kung naging maingat ako, hindi ako nahuli, at hindi nila magagawang i-blackmail si James. Hanggat hindi pumasok si James sa formation, madali niyang durugan ang pinakamakapangyarihang figure ng unang universo. Sinisi ni Henrik ang kanyang sarili sa pagkamatay ni James. Kung siya ay naging mas maingat, si James ay hindi naakit sa bitag. Nabubuo ang ekspresyon ni Haddad.
Pagkatapos ng lahat, ipinadala niya si James sa bagong universo upang doon siya mamatay. Ngayong patay na si James, wala nang dapat pang alalahanin. Bigyan mo siya ng maayos na libing. Pagkasabi noon, nawala si Hadad sa paningin. Ang mga libing ay ang mga kaugalian ng ikalabindalawang universo. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay ililibing sa kamatayan. Sa labas ng Mount Heavenly Path, nakahandusay ang katawan ni James sa lupa. Sa tabi niya ay may isang lalaki at dalawang babae. Sila ay sina Henrik, Melinda, at Winnie. Sabi ni Henrik, wala akong masyadong alam tungkol kay James. Hindi ko alam kung saan ko siya ililibing. Dapat natin siyang ilibing sa human realm. Sinabi ni Winnie, maghanap ng espiritual na bundok sa mortal dimension ng human realm at ilibing siya doon. Naiintindihan naman ni Winnie si James. Bagamat nanggaling siya sa hinaharap, mula rin siya sa mortal dimension. Kaya, naisip niya na gusto ng kanyang ama na bumalik sa mortal dimension. Sige, tumango si Henrik. Mayroon na ngayong karagdagang lapida sa kailaliman ng isang bulubunduki na malayong maabot ng sinumang buhay na nilalang sa mortal dimension ng human realm. Nang ilibing ni Henrik si James, inilibing din niya ang chaotic treasures na pag-aari niya sa tabi niya. James, itatago ko sa tabi mo itong chaotic treasures. Naniniwala ako na isang araw, isang bagong nakatadhana ang isisilang, at ang chaotic treasures ay muling makikita ang liwanag ng araw. 3 tao ang nakatayo sa harap ng lapida. Sabi ni Henrik, kahit patay na siya, kumalat ang pangalan niya sa malayo. Ang kanyang katanyagan ay laganap sa 13 sansinukob. Napatingin si Melinda sa lapida at nanatiling tahimik. Nakatitig din si Winnie sa lapida. Nanatili ang tatlo doon ng ilang oras. Maraming mga kakaibang halaman ang nagsimulang tumubo bago ang lapida ni James. Naglalaman ang mga ito ng isang misteryosong aura na kahit isang ancestral god na tulad ni Henrik ay hindi maintindihan. Ang mga nabubuhay ay kailangang magpatuloy sa kanilang buhay. Matapos mabantayan ng mahabang panahon ang lapida ni James, umalis na sila. Bumalik sina Melinda at Winnie sa Mount Heavenly Path, samantalang si Henrik ay nawala ng walang bakas. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, natapos na ang deadline na ibinigay ng Dark Knight Lord ng Dark World kay Hadad. Lumipas ang isang epoch, at hindi matagpuan ang Dark Wellspring. Galit na galit, pinarusahan ng Dark Knight Lord si Hadad dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan at naglunsad ng todong pagsalakay sa 12th Universe. Kaya nagsimula ang isang universe-scale war. Ang lahat ng makapangyarihang figure ng 12th Universe ay lumahok sa labanan ang Ancestral Sword Master, ang Ancestral Talisman Master, ang 5 Ancestral Masters of Heaven and Earth, ang Ancestral Needle Master, ang Grand Patriarchs ng Dragon Race, at maging ang Grand Patriarch ng ang mga kalahan na nasa closed-door meditation. Hindi mabilang na masasamang espiritu ang sumalakay sa ikalabindalawang universo, at ang makapangyarihang mga figure ng ikalabindalawang universo ay lumaban. Ang labanang ito ay tumagal ng isang epoch. Sa panahong iyon, maraming ancestral gods ang namatay sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang ikalabindalawang universo ay pumasok sa isang ginintoang edad kung saan maraming mga kababalaghan ang ipinanganak. Ang mga kahanga-hangang ito ay lalong lumakas at lumahok din sa labanan. Kasabay nito, ang ibang mga universo ay sumailalim din sa pag-atake ng mga puwersa ng madilim na mundo. Isang bagong alon ng Dark Strife ang dumaan sa lahat ng 12 universo. Samantala, ang macrocosm ancestral gods ng iba't ibang universo ay walang pagpipilian kundi ang bumalik sa bahay at ipagtanggol laban sa Dark Army. Samantala, nagsimulang kontrolin ng unang universo ang ikalabintatlong universo. Sa oras na pilitin ng macrocosm ancestral gods ng ibang mga universo ang Dark Army na bumalik, ang ikalabintatlong universo ay naaga na ng unang universo. Ang Panginoon ng unang universo ay nakipag-ugnayan sa maraming macrocosm ancestral gods ng parehong universo at nagsagawa ng supernatural power na pinagsanib ang ikalabintatlo at unang universo sa pagsisikap na pahabain ang buhay ng unang universo. Samantala, sa ikalabindalawang universo, mapait na nilabanan ni Hadad ang Dark Knight Lord kasama ang iba pang makapangyarihang figure ng 12th Universe.
Matapos ang isang epoch ng digmaan, ang ikalabindalawang universo ay nagdusa ng napakalaking pagkalugi. Samantala, hindi na sila hinabol ng Dark Knight Lord. Matapos lipulin ang marami sa mga makapangyarihang figure ng ikalabindalawang universo, pinili niyang umatras, kaya tinapos ang mahabang digmaang epoch. Sa kabilang banda, si Hadad ay lubhang nasugatan noong panahon ng digmaan. Kaagad pagkatapos ng digmaan, nagmamadali siyang pumasok sa isang closed-door meditation upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Malapit na sa dalawang epoch ang lumipas, at ang dating makapangyarihang James ay matagal nang nakalimutan ng lahat. Kahit nabanggitin, mananatili lamang siya sa mga talaan ng mga sinaunang teksto. Samantala, hindi nagpakita si Radimir. Kahit si Hadad ay walang ideya kung saan siya nagpunta. Alam niya lamang na siya ay nasa closed-door meditation ngunit hindi ang eksaktong lokasyon. Matapos hamupo ang digmaan ng ikalabindalawang universo, bumalik si Radimir. Nakapunta na siya sa ibang universo para maghanap ng mga pagkakataong gumawa ng isang pambihirang tagumpay para maabot niya ang Macrocosm Ancestral God rank. Kasabay nito, alam niya ang tungkol sa hitsura ng bagong universo, na binigyan niya ng pansin. Matapos bumalik ang makapangyarihang mga figure ng ibang universo, narinig niya ang tungkol kay James. Mga gawa. Kaya, sa pagbabalik sa 12th universe, ginamit niya ang Heavenly Path para maramdaman ang lokasyon ng lapida ni James. Habang kumikislap ang kanyang katawan, lumitaw siya sa mortal dimension ng human realm. Sa isang bulubundukin sa mortal dimension, naramdaman ni Radimir ang kakaibang lugar sa sandaling dumating siya. Mayroong isang makapangyarihang formation dito na naglalaman ng maraming mahiwagang kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang pangunawa, napagtanto niya na mayroong 5 dakilang daan, yin at yang, ang 5 elemento ng Genesis, at maging ang karma. Anong nangyayari? Kumunot ang kilay ni Radimir at bumulong, bakit may napakahiwagang formation dito? Kahit na ang formation ay misteryoso, hindi ito nagtataglay ng anumang nakakasakit na kakayahan. Ngayon na si Radimir ay isang Macrocosm Ancestral God, ang pagpasok sa formation ay hindi mahirap gawin. Kaya, dumaan siya sa formation at nakarating sa isang sira-sirang lapida, na nakapalibot na mga kakaibang halaman. James. Nakatayo sa harap ng lapida ni James, ang ekspresyon ni Radimir ay isang panghihinayang. Hindi ko akalain na iyon na ang huling pagkikita namin. Tumawid na ako sa Macrocosm Ancestral God rank. Sa iyong potensyal, madali mong magagawa ang parehong gawain sa sandaling bumalik ang probidensya ng 12th universe. Magiging magandang tanawin iyon, talaga. Nakakahiya na hindi na darating ang araw na iyon. Bagamat wala ka na rito, naniniwala ako na balang araw ay may taong lalabas sa human race. Masyadong makasarili si Hadad. Kahit na alam niyang mababa ang ranggo mo, pinadala ka niya sa iyong kamatayan anuman. Ang gayong tao ay hindi karapat dapat na maging Panginoon ng sansinukob. Puno ng galit ang ekspresyon ni Radimir. Pagkatapos mag-alok ng alak kay James, tumalikod siya para umalis at tinungo ang Mount Nothingness. Ang Radimir Theophanes ay nagmula sa Mount Nothingness. Ito ang kanyang pinakamalaking sikreto. Ang kanyang ama ay ang Lord of Nothingness, ang dating Panginoon ng sansinukob. Bumalik ka na, young master. Sa kanyang hitsura, maraming lumabas para bumati sa kanya. Patay na si James. Napabuntong hininga ang sinabi ni Zosha, siya ay nagtataglay ng malaking potensyal at kinikilala ng Panginoon ng kawalan. Tiyak na lalabas siya bilang isang puwersang dapat isaalang-alang sa hinaharap. Sa panahong iyon, makikipagtulungan siya sa iyo at lilipulin ang landas sa bundok sa langit. Nakakahiya. Si Radimir ay sumali sa Mount Heavenly Path at itinago ang kanyang pagkakakilanlan para sa kapakanan ng 12th universe. Kaya naman, naiintindihan niya ang lahat tungkol kay James. Tiningnan niya ang makapangyarihang mga figure ng Mount Nothingness at sinabi, bagaman ang kanyang kabanalan ay patay na, ang plano ay dapat magpatuloy. Matapos ang pag-atake ng madilim na mundo, si Hadad ngayon ay malubhang nasugatan. Ito ang perpektong pagkakataon para mag-strike. Kapag namatay na si Hadad, magiging mas maayos ang lahat. Para sa kapayapaan at kaunlaran ng ikalabindalawang universo, kailangang mamatay si Hadad.
Kahit na ang presyo na babayaran ay magiging mabigat, ang lahat ay magiging sulit sa huli. Sa pagbabalik ni Radimir sa Mount Nothingness, nakipagtulungan siya sa mga makapangyarihang tao doon at isinagawa ang plano. Ngayong nasugatan si Hadad pagkatapos ng digmaan sa Dark World, ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang mag-strike. Dumating si Radimir sa isang restricted area ng Mount Nothingness kasama ang isang grupo ng mga makapangyarihang figure ng Mount Nothingness. Young Master, ginagamit ba natin ang Polaris Sword? Tanong ni Carter. Ma'am. Tumango si Radimir at sinabing, kahit nasugatan si Hadad, isa pa rin siyang Macrocosm Ancestral God, kung tutuusin. Ang paglipol sa kanya ay hindi isang madaling gawain. Dapat kong gamitin ang Chaotic Treasure na naiwan ng tatay ko. Sa kapangyarihan ng Polaris Sword, kasabay ng sa akin, kahit na hindi ko mapatay si Hadad, maaari ko siyang masugatan ng husto. Sa ganoong paraan, magiging mas madali ang pagpatay sa kanya. Sige. Tutulungan ka namin mula sa mga anino. Kung magkagulo, makikialam kami. Sinabi ng makapangyarihang mga figure ng Mount Nothingness. Tapos, nagbukas sila ng Forbidden Formation dito. Sa pagbukas ng Forbidden Formation, nagkaroon ng isang puting espada. Agad na nagpatawag si Radimir ng isang mahusay na puwersa upang sugpuin ang magulong aura na pinalabas ng Polaris Sword. Pagkatapos, inimbak niya ang Polaris Sword bago bumalik sa Mount Heavenly Path. Ang banal na lugar sa likod ng Mount Hadad, Mount Heavenly Path, ay ang Closed Door Meditation Sanctuary ni Hadad. Sa normal na kalagayan, walang pinayagang pumasok sa lugar. Gayunpaman, pumasok si Radimir sa lugar. Matapos suriin ang kanyang paligid, agad niyang nalaman kung nasaan si Hadad sa isang closed door meditation at humakbang pasulong. May manor dito. Sa basement ng manor, itinulak ni Radimir ang pinto. Makikita si Hadad na nakaupo sa isang lotus position sa lupa. Lumalabas ang dark power sa kanyang katawan. Ito ay maliwanag na siya ay nahawahan ng dark power noong siya ay nakipaglaban sa mga makapangyarihang figure ng Dark World. Guro. Pagtingin kay Hadad, lumuhad si Radimir sa isang tuhod. Dahan-daang iminulat ni Hadad ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Radimir, nagalit siya habang pinagsabihan siya, saan ka napunta sa lahat ng ito? Hindi mo ba alam na sinalakay na tayo ng Dark World? Kaagad na sinabi ni Radimir, ako ay nasa saradong pagmumuni-muni sa lahat ng ito, kaya hindi ko maramdaman kung ano ang nangyayari sa labas. Paumanhin sa pagbabalik ng late Master. Huminga ng malalim si Hadad at sinabing, salamat sa Diyos na ang Dark Knight Lord ng Dark World ay umatras. Kung hindi, ang ika-12 universo ay nawasak. Ipagpapatuloy ko ang paghilom ng mga sugat ko. Habang wala ako, iiwan ko sa iyong pangangalaga ang Mount Heavenly Path. Nang marinig ito, natigilan si Radimir habang sinabi, nasugatan ka, guro. Tingnan ko. Tumayo siya. Nang malapit na siyang maglakad patungo kay Hadad, bahagyang kumaway si Hadad at pinigilan siya, na nagsasabing, menor de edad lang na sugat. Magiging maayos din ako pagkatapos ng paglilinang ng ilang panahon. Dapat umalis ka na. Naiintindihan. Hindi sumagot si Radimir at tumalikod na lang para umalis. Pagkaalis niya ay isinara niya ang pinto. Nang makaalis si Radimir, hindi na nakatiis si Hadad at bumagsak sa lupa, bumulwak ang isang subo ng maitim na dugo. Gumapang siya ng hirap na hirap at pinunasan ang bakas ng dugo sa labi niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay napakaputla na maaaring siya ay mamatay sa susunod na sandali. Masyadong makapangyarihan ang Dark Knight Lord. Isang galaw lang ay sapat na para masaktan siya ng husto. Kung hindi niya ginamit ang Providence ng buong sansinukob upang labanan ang pag-atake, siya ay patay na. Galit na galit, sampain si Hadad, damn it. Kapag ako ay lumabas bilang isang puwersang dapat isaalang-alang, lilipol ko ang madilim na mundo. Ubu. Pagkatapos, umubo pa siya ng ilang beses at bumulwak ang isang subo ng dugo. Umalis na si Hadad. Gayunpaman, ngayong naabot na niya ang Macrocosm Ancestral God rank, hindi pa banggitin na nalinang niya ang isang nakakatakot na supernatural power, palihim siyang pumasok muli sa basement. Dahil nasugatan na si Hadad, hindi niya nakita ang presensya ng sinumang nanghihimasok.
Nang maramdaman na si Hadad ay malubhang nasugatan, hindi nag-atubili si Radomir. Tahimik siyang sumulpot sa likod ni Hadad habang may hawak na puting espada sa kamay. Naramdaman kaagad ni Hadad ang napipintong panganib at sinubukang tumakas. Gayunpaman, ang espasyo dito ay selyado ng sarado. Sa kanyang kalakasan, madali niyang nabasag ang selyo. Ngayon, gayunpaman, siya ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang buong lakas. Swish! Ang Polaris Sword ay tumusok sa katawan ni Hadad. Ang mahiwagang kapangyarihan na lumabas mula sa Polaris Sword ay galit na winasak ang katawan ni Hadad. Ikaw! Galit na galit si Radomir. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Radomir? Hinugot ni Radomir ang espada, at lumitaw ang isang butas sa katawan ni Hadad. Ang misteryosong kapangyarihan ay nagsimulang kumalat mula sa sugat ni Hadad at galit na sinira ang kanyang katawan. Guro. Malamig na sinabi ni Radomir, ito na siguro ang huling pagtawag ko sa iyo ng ganyan, guro. Anong balak mo? Umungol si Hadad. Nakangiting sabi ni Radomir, ano pa ba? Lilipulin kita, sakupin ang Mount Heavenly Path, at magiging bagong Panginoon ng sansinukob na ito. Ikaw. Ang espada. Ikaw ay mula sa Mount Nothingness. Tinitigan ni Hadad ang puting espada sa mga kamay ni Radomir. Tama iyan, sabi ni Radomir, talagang ako ay isang inapo ng Mount Nothingness. Ang aking ama ay ang Panginoon ng kawalan. Mula nang siya ay mamatay, ang Mount Nothingness ay nakatago, naghihintay na lumitaw ang bagong Macrocosm Ancestral God upang tayo ay makapagbigay ng tulong. Gayunpaman, mayroon kami sa halip. Dinala mo ang lahat ng probidensya ng Mount Nothingness sa Mount Heavenly Path at tinatakan mo ang lahat sa ilalim ng bundok. Inalis mo ang mga pagkakataon para sa iba pang mga nilalang na maabot ang Macrocosm Ancestral God rank. Naging sanhi ito ng pangkalahatang lakas ng ikalabindalawang universo upang maging stagnant. Para bumangon ang ikalabindalawang universo, wala kaming pagpipilian kundi lipulin ka. Sa sandaling iyon, nagmamadaling nagsalita si Hadad, aalisin ko ang selyo at ibabalik ang pag-aalaga sa mundo. Umiling si Radomir at sinabing, hindi sapat. Ito ay malayo sa sapat. Ang unang batch ng mga nabubuhay na nilalang sa sansinukob na ito ay sumikop sa karamihan ng Providence. Para sa kapakanan ng reforma, lahat kayo ay kailangang umalis. Pumunta ka ng payapa. Hindi ko lipulin ang iyong kaluluwa. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataong muling magkatawang tao o makapasok sa madilim na mundo. Pagkatapos, tinusok muli ni Radomir ang katawan ni Hadad gamit ang Polaris Sword. Dahil nasugatan na si Hadad bago ito, wala siyang paraan para lumaban. Unti-unting nauubos ang kanyang sigla bago siya bumagsak sa lupa. Sa tinitirhan ni Winnie sa Mount Nothingness, narinig niya ang boses ni Radomir. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo at bamulong, sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Walang sino man ang makahahadlang sa mga cogwheels ng kasaysayan. Pumikit si Winnie at isinantabi ang mga iniisip. Dahil hindi siya mula sa edad na ito, wala siyang mababago. Maraming figure ang lumitaw sa Hadad pala sa isang iglap. Pawang mga makapangyarihang figure ng Mount Heavenly Path, na kinabibilangan nina Melinda at Herschel. Radomir, ikaw. Sa sandaling lumitaw si Herschel, galit niyang itinuro si Radomir at malamig na nagtanong, ano ang ginawa mo? Nasaan ang aking ama? Tumingin si Radomir sa grupo ng mga tao at walang pakialam na sinabi, namatay si Hadad sa aking mga kamay. Shit! Umungol si Herschel at naglabas ng nakakatakot na aura bago tumakbo patungo sa Radomir. Gayunpaman, bago siya makalapit kay Radomir, napaatras siya ng malakas na aura, at bumagsak siya ng husto sa sahig. Ang Macrocosm Ancestral God rank. Namutla ang kanilang mga mukha. Tama, tumayo si Radomir at sinabi, nakatawid na ako sa Macrocosm Ancestral God rank. Kung hindi, paano ko mapapatay si Hadad? Paano mo magagawa, Radomir? Maluhaluhang sinabi ni Melinda, kailanman ay hindi kami namaltroto ng aking ama. Pinahintulutan ka pa niyang kontrolin ang landas sa langit. Gayunpaman, ipinagkanulo mo siya at sinakop ang landas ng bundok sa langit. Daranasin mo ang kabayaran ng karma. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Radomir, hahayaan kitang mabuhay kung ipapangako mo ang iyong katapatan sa akin.
Kung hindi, patahimikin kita at dudurugin. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong sansinukob. Sa sandaling iyon, ang mga makapangyarihang figure ng universo ay nagsalubong ng kanilang mga kilay. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, nanatiling tahimik silang lahat. Sa kanila, pinalitan lang ni Radimir si Hadad bilang Panginoon ng sansinukob. Walang magiging pagkakaiba. 1/3. Sa pagitan nila. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Matapos maging Panginoon ng sansinukob si Radimir, lumitaw ang makapangyarihang mga figure ng Mount Nothingness at bumuo ng isang hukbo na humahabol sa mga ancestral gods sa buong universo. Nagdulot ito ng matinding galit. Maraming kailam ancestral gods ang nagsama-sama at lumaban sa Mount Heavenly Path na pinamumunuan ni Radimir, kaya sinimula ng huling labanan sa panahong ito. Samantala, si Winnie ay nanatiling nakatago sa loob ng Mount Heavenly Path. Hindi niya pinansin ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo. Ngayon, siya ay isang macrocosm ancestral god na nakabisado ang tunay na Heavenly Path power. Winnie. Nang si Winnie ay nasa closed-door meditation, isang boses ang dumating. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumayo. Isang puting liwanag ang bumungad sa kanya at nag-transform bilang isang lalaking nakasuot ng puting roba. Medyo gwapo siya at may kakaibang aura. Ang iyong kabanalan. Bati ni Winnie sa kanya. Tiningnan siya ni Radimir at sinabing, nakarating ka na sa ancestral god rank at nagising ang natatanging side of judgment. Ang kailam ancestral gods ng mundo ay nagsama-sama upang labanan ang Mount Heavenly Path. Kaya, plano kong bumuo ng Heaven's Adjudicators Army kasama ka sa helm. Pangungunahan mo ang langit. Mga tagahatol sa labanan at lipulin ang mga mapanghimagsik na ancestral gods. Bakit ako? Tanong ni Winnie. Sinabi ni Radimir, dahil ang side ng paghuhukom sa loob ng iyong katawan ay ang pinakadakila sa lahat ng sides. Kabanal-banalan, sabi ni Winnie, nagmula ako sa kinabukasan. Dahil hindi ako mula sa edad na ito, hindi ko nais na lumahok sa mga sama ng loob ng edad na ito. Hindi ko nais na baguhin ng aking mga aksyon ang kasaysayan, at hindi ko nais na mahawahan ng karma. Hahaha. Ngumisi si Radimir at sinabing, dahil nandito ka, wala kang masyadong mapagpipilian. Sinabi ni Winnie nang may matatag na determinasyon, hinding-hindi ako sasali sa mga sama ng loob sa panahong ito. Aalis ako kaagad sa Mount Heavenly Path at tatatakan ang aking sarili sa isang liblib na lugar. Ipinapangako kung hinding-hindi ako aalis sa lugar na iyon. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis. Nang siya ay lumingon, itinaas ni Radimir ang kanyang kamay, at ang mahiwagang kapangyarihan ay lumitaw sa kanyang palad. Gayunpaman, hindi niya sinaktan si Winnie. For James' sake, I guess I will spare your life this time. Bumantong hininga siya at ibinuhos ang kapangyarihan sa kanyang palad. Hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Winnie at James, pero halos nahulaan niya na close sila. Hindi isinali ni Winnie ang kanyang sarili sa mga salungatan sa panahong ito at piniling manirahan sa pag-iisa. Samantala, ginamit ni Radimir ang Heavenly Path na kinokontrol niya para mas produce Heaven's Adjudicators at nagsimula ng mahabang pakikibaka laban sa mga makapangyarihang figure ng universo sa tabi ng Mount Nothingness. Ang isang panig ay ang Mount Nothingness at Heaven's Adjudicators, samantalang ang kabilang panig ay binubuo ng Ancestral Sword Master, ang Ancestral Talisman Master, ang 5 Ancestral Masters of Heaven and Earth, at marami pang iba na bumuo ng Universal Alliance. Ang labanan ay tumagal ng 10 epoch. Lumipas ang 10 epoch, at ang Universal Alliance ay nagdusa ng napakalaking casualty. Ngayon, ang mga kailam ancestral gods na lang ang natitira dahil ang ancestral gods ay nalipol sa isang lihim na lugar sa universo. Tapos na. Bumantong hininga ang Ancestral Sword Master, napakalakas ng Mount Heavenly Path. Hindi tayo tugma sa kanila. Isang kailam ancestral god na bihasa sa extrapolation ang nagsabi, nabigo kaming ibagsak si Radimir, na binago ang operating rules ng Heavenly Path. Mula sa araw na ito, walang ibang nilalang sa universo ang tatawid sa quasi-ancestral god rank. Mananatili sila magpakailanman sa 9th Heaven Grand Emperor rank. Inilarawan ko rin na ang sangkatauhan ay makakatagpo ng isang krisis sa hinaharap.
Ang krisis ay isang pagkakataon upang malutas ang mga pagbabago sa mga patakaran sa pagpapatakbo ng landas sa langit. Kapag nalampasan na ng sangkatauhan ang krisis, magbabago ang mga patakaran ng heavenly path. Hindi tayo pwedeng mamatay. Kailangan nating lumaban para sa kapakanan ng sangkatauhan sa hinaharap. Isang grupo ng Kylem Ancestral Gods ang nagtipon at bumuo ng isang plano. Matagal na ang nakalipas, pinunit ni James ang kanyang kaluluwa at pinagsama ito sa kanyang pisikal na katawan. Sa teoryang pagsasalita, hindi siya mamamatay hanggat umiiral ang kanyang pisikal na katawan. Sa bagong universo, dumanas siya ng isang mapangwasak na dagok, at ang kanyang buhay ay nagwakas. Samantala, isang malaking bahagi ng kanyang kaluluwa ang nawala na may isang maliit na piraso na lamang na natitira sa loob ng kanyang pisikal na katawan. Dahil ang kanyang pisikal na katawan ay nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay, ang kanyang kaluluwa ay hindi lumitaw. Kaya, kahit ang isang macrocosm ancestral god ay hindi nakita ang presensya ng kanyang nakatagong kaluluwa. Ang path seals ng kanyang 16 na path ay nabasag at sumanib sa kapangyarihan ng iba't ibang path, na nag-aamok sa loob ng kanyang katawan. Habang kinakain niya ang macrocosm core ay nabasag din at nag-transform sa isang misteryosong kapangyarihan. Bilang karagdagan sa hindi mabilang na mga espiritual na damong ibinigay sa kanya ni Henrik, ang kanilang kapangyarihan ay dinalisay ng superformation at pinagsama sa isa. Nang dumating at natapos ang buhay ni James, ang mga kapangyarihang ito ay nakatago sa loob ng kanyang pisikal na katawan. Sa paglipas ng hindi mabilang na mga epoch, ang kanyang pisikal na katawan, kaluluwa, at mga kapangyarihan ay unti-unting nagising. Makalipas ang ilang oras, dahan-daang nagising si James. Agad niyang naramdaman ang paghiwa ng ulo niya. Isang pagsabog ang tila naganap sa loob ng kanyang utak habang hindi mabilang na mga alaala at imahe ang lumutang sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, hindi niya maalala kung sino siya at ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Kaya naman, nakahiga na lang siya sa loob ng kabaong na ginawa gamit ang mga kakaibang materyales. Habang lumalakas ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga pira-piraso ng kanyang alaala na parang isang palaisipan upang bumuo ng isang kumpletong alaala. Tapos, naalala niya kung sino siya, si James Caden. Dumating siya sa Primeval Age para hanapin si James. Gayunpaman, nakaranas siya ng isang matinding labanan sa bagong universo. Ang kanyang katawan ay brutal na nabasag, at ang kanyang buhay ay biglang nagwakas. Buhay ako. Natigilan si James. Naramdaman na lang niya na matagal na siyang walang malay. Ngayon, parang nagkamalay na siya. Sino ako? Habang pinagmamasdan niya ang paligid, napagtanto niyang nasa isang kabaong siya. Bulong niya. Sino ang naglibing sa akin? Sinubukan niyang pagmasdan ang paligid. Tapos, napatulala siya. Ang path seals sa loob ng kanyang katawan ay ganap na nawala, napalitan lamang ng isang bagong kapangyarihan na hindi pamilyar sa kanya. Anong nangyayari? Napatulala si James. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Kakaiba yun. Bakit nawala ang aking kaharian? Hindi ito naintindihan ni James. Isang bagong kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang katawan, ngunit wala na ang kanyang kaharian. Wala siyang ideya kung saang lupain siya naruroon, ngunit nararamdaman niya na ang bagong kapangyarihan sa kanyang katawan ay napakalakas. Kung haharapin niya ang 9 powerhouses ng First Universe, kahit na siya ay nasa killing formation, madali niyang mapapatay silang lahat. Tama. Sa sandaling ito, may napagtanto si James. Ang Omniscience Path. Naalala niya ang isang espesyal na kaharian. Ang path seals na kanyang nilinang ay nawala. Ang path energy ay ganap na nawala at naging isang bagong kapangyarihan. Sa kabilang banda, nagsimula siya sa isa pang landas ng paglilinang, ang Omniscience Path. Ang Omniscience Path ay mayroon lamang 3 yugto. Sa pag-abot sa ikatlong yugto, ang lahat ng potensyal at kapangyarihan sa katawan ay mauubos. Gayunpaman, nakakonsumo si James ng hindi mabilang na macrocosm elixir. Sa kapangyarihan ng mga elixir na ito at ng bagong kapangyarihan, pumasok siya sa ika-4 na yugto ng Omniscience Path at na-unlock ang bagong potensyal ng kanyang katawan. Sinimulan niyang maramdaman ang kanyang katawan at naramdaman na kakaiba ang kanyang katawan.
Ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay naging mas malakas kaysa dati. Nang pumasok siya sa estado ng omniscience path, pumutok ang aura sa kanyang katawan at nabasag ang kabaong. Agad na bumukas ang kanyang libingan, at lumabas siya sa kanyang libingan. Tama iyan. Nakaramdam ng saya si James. Ito ang ika-4 na yugto ng omniscience path. Huminga ng malalim si James at binawasan ang aura. Nakita niya ang maraming chaotic treasure sa kabaong at iningatan niya ito. Pagkatapos, umupo siya sa harap ng wasak na libingan. Naglakad si James sa isang bagong landas ng paglilinang, na hindi pa nalakad ng sinuman. Ngayon, ang lahat ay hindi pamilyar sa kanya. Kahit na ang ibang cultivation path ay inabandona, may kapangyarihan sa kanyang katawan at may bago. Ang kapangyarihang ito ay isang pagsasanib ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya masabi kung saang lupain siya naroroon. Kung ang cultivation path na ito ay walang silbi, walang path energy sa kanyang katawan. Saglit na natarante si James. Hindi niya alam kung ano ang estado niya. Kahit saglit na nag-isip, wala siyang ideya. Kalimutan mo na. Hanggat kaya kong buhayin, ayos lang. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakaburol dito o kung nasaan ako. Hindi ipinagpatuloy ni James ang pag-iisip tungkol dito. Dahil nagbago na ang sitwasyon, maaari na lamang siyang umabant at makita kung saan siya pupunta. Sinubukan niyang maramdaman ang langit at lupa. Para malaman ni James ang nangyari sa panahong ito, kailangan lang niyang pag-isipan ito. Paglingon niya, sinulyapan niya ang kanyang libingan at ikinaway ang kanyang mga kamay, winasak ang kanyang libingan nang hindi nag-iiwan ng bakas. Dahil patay na siya sa panahong ito, dapat niyang hayaan ang lahat sa lugar nito. Pagkatapos, naramdaman niya ang langit at lupa. Napagtanto ni James na, dahil sa pagkakalibing, ang landas sa langit ay napakasensitibo sa lahat ng nangyari. Kaya, maaari niyang ipakita ang path sigil sa langit at lupa. Naunawaan niya ang mga bagay na ito dahil ang mga bakas ng mga ito ay naiwan sa langit at lupa. Tumalikod siya para umalis patungo sa Callahan Residence sa Divine Dimension. Sa loob ng higit sa 10 epoch, hindi siya nakapunta rito. Mayroong ilang mga pagbabago sa kapaligiran. Sa espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang Callahan Residence, mayroong isang superformation, at sa porma sayon ay maraming malalakas na bodyguard ng mga Callahan. Alam ni James na ang lahat ng Kylem ancestral gods ng universo ay nagkaisa upang bumuo ng Universal Alliance upang labanan si Radimir, na namuno sa Mount Heavenly Path. Ito ang pananakop na natutunan niya sa hinaharap na kasaysayan. Kaya lang, ang mga powerhouse na nasa itaas ng ancestral god rank sa panahong ito ay patay na lahat, na naging sanhi ng maraming impormasyon na nawala. Nang maipasa ang impormasyon sa susunod na henerasyon, hindi gaanong naintindihan ng susunod na henerasyon ang tungkol sa Primeval Age. Ayaw pakialaman ni James ang mga bagay na ito. Sa ngayon, si Thea lang ang gusto niyang hanapin. Makapangyarihan ang pagkakabuo ng Callahan Residence. Maaari nitong labanan ng isang powerhouse ng ancestral god rank. Gayunpaman, ang pormasyong ito ay isang pagpapakita lamang kay James. Nang hindi inaalerto ang sinumang miyembro ng Callahans, pumasok siya sa Callahan Residence. Pagpasok sa Callahan Residence, naramdaman niya ang lahat sa residence para hanapin ang aura ni Thea. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang pag-iral ni Thea sa malaking Callahan Residence. Wala ba si Thea sa Callahan Residence? Nagsalubong ang kilay ni James. Naramdaman niya ang presensya ni Lana. Pagkatapos, nagpakita siya sa seclusion sanctuary na kinaroroonan ni Lana. Nasugatan si Lana, at kasalukuyang tumututok siya sa pagpapagaling. Lana, tawag ni James nang dumating siya. Agad namang nagising si Lana na nagpapagaling at tumayo. Nang makita niya ang lalaking nasa harapan niya, akala niya ay naghahalucinate siya at patuloy na kinukusot ang kanyang mga mata. James. Nahirapan siyang paniwalaan kung sino ang kanyang nakikita. Kahit na ang pagkamatay ni James ay isang lihim at hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, ang mga Callahan ay isang pangunahing pamilya. Alam nila ang tungkol sa paglalakbay ni James sa bagong universo at kamatayan sa bagong universo. Ikaw ba talaga? Buhay ka? Nagulat si Lana. Mahabang kwento. Hinanap ko si Thea. Nasaan si Thea? Tanong ni James. Thea.
Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lana. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, mula nang dalhin ni Thea ang Demon Slayer sword na binantayan ng pamilya sa loob ng maraming taon para hanapin ka at ibigay ito sa iyo, hindi na siya muling nagpakita. Mula noon, lumabas ang Grand Patriarch sa kanyang seclusion sanctuary at kinuha ang kontrol sa pamilya. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Bria. Dapat mong tanungin ang Grand Patriarch. Sige. Bahagyang tumanggo si James. Napansin niya na si Lana ay malubhang nasugatan, at ang kanyang mga pinsala ay mula sa landas sa langit. Halatang nakipag-away siya sa Heaven's Adjudicators at nasugatan ng mga ito. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, isang misteryosong kapangyarihan ang lumabas sa kanyang palad bago damapo sa katawan ni Lana na parang sinag ng araw. Pagkatapos, himalang naghilom ang mga sugat sa kanyang katawan sa sandaling iyon. Ha! Muli, nabigla si Lana. Ang kanyang mga sugat ay dahil sa makalangit na landas, ngunit ang mga ito ay gumaling ng napakadali. Anong kaharian ang narating ni James? Lana, huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa hitsura ko, okay? Hiling ni James. Ililihim ko ito, tugon ni Lana. Walang ibang sinasabi, na wala si James na parang hindi pa siya nagpakita noon. Samantala, si Lana ay natagalan bago makabawi mula sa pagkabigla. Ngayon, Kylem Ancestral God na rin ako. Bagamat ako ay nasa maagang yugto ng ranggo, ito ay ang Kylem Ancestral God rank, kung tutuusin. Pero, hindi ko masabi kung ano ang nasa isip ni James. Huminga ng malalim, hindi na pinag-isipan pa ito ni Lana. Pagkaalis ni Lana, humarap si James sa Grand Patriarch ng Calahans. Sa isang santuwaryo sa Callahan Residence, nakaupo ang Grand Patriarch ng Calahans na naka-cross legs. Nang lumitaw si James, tumayo siya sa harap ng Grand Patriarch. Parang may naramdaman ang Grand Patriarch, iminulat niya kaagad ang kanyang mga mata at tumayo mula sa lupa, tinitingnan ng hindi inanyayahang panauhin sa kanyang harapan. Hindi pa niya nakita si James noon, kaya wala siyang ideya kung sino ang huli. Nakatitig kay James ng maingat, ang Grand Patriarch ay nagtanong, "Sino ka? Bakit ka pumasok sa santuwaryo ng tirahan ng pamilya ko?" Nang hindi nagpapaliwanag ng anuman, nagtanong si James, "Nasaan si Thea?" Thea. Tinitigan ng Grand Patriarch ng Callahan si James. Mula nang muling magkatawang tao si Thea, isang tao lang ang naghanap sa kanya noon, at ang taong iyon ay si Herschel ng Mount Heavenly Path. Gayunpaman, mula nang magbago ang master ng Mount Heavenly Path, at tila nabihag si Herschel, tumigil na siya sa pagdating. Ngayon, ibang tao ang naghahanap kay Thea. Sa sandaling ito, tila nahulaan ng Grand Patriarch ang pagkakakilanlan ni James. Ikaw ba si James? Tumanggo si James. Nang makita iyon, hindi napigilan ng Grand Patriarch ng Calahans na mapa-address. Sa pagkakaalam niya, patay na si James. Namatay ang huli sa panahon ng labanan sa Bagong Universo, at sa Bagong Universo, sinuman ang napatay ng 9 Terra Ancestral Gods and Paths ng 11th Universe ay dadalhin sa ikalabindalawang universo at ililibing sa Mortal Dimension. So, bakit buhay pa si James? Napakaraming tanong ng Grand Patriarch. Hinahanap ko si Thea, muling wika ni James. Huminga ng malalim, sinabi ng Grand Patriarch ng Calahans, "Huli ka na." Pagkatapos mong ibigay ni Thea ang Demon Slayer sword, siya ay muling nagkatawang tao. Ano? Sabay lakad ni James ng ilang hakbang pasulong. Habang siya ay naglalakad, naglabas siya ng isang malakas na aura na sapat upang yumanig ang Grand Patriarch ng mga Callahan, na nasa tuktok ng Kylem Ancestral God rank. Ang Grand Patriarch ng Callahans ay umatras at tinitigan si James, puno ng pagkaalerto. Reincarnation. Bakit? Napaungol si James. James, huminahon ka, ang sabi ng Grand Patriarch ng Callahans. Alam na ni Thea na ang kanyang mental state ay magulo at hindi niya maabot ang rurok. Dahil ang landas na kanyang nilinang ay espesyal, ang kanyang kultibasyon na ranggo ay hindi maaaring tumaas kapag ang kanyang isip ay nasa kaguluhan. Upang maabot ang tuktok, siya ay muling nagkatawang tao. I put in so much effort to come to this era, yet ito ang kinalabasan na nakukuha ko. Kahit na reincarnated siya, gusto kong baliktarin ang oras at ibalik siya. Desidido si James.
Nagsimulang masira ang kawalan ng lugar na ito. Pagkatapos, ang oras ng lugar na ito ay patuloy na bumaliktad, at hindi nagtagal ay umabot ito sa sandali kung saan malapit ng muling magkatawang tao si Thea. Nakita ni James ang pagkawatak-watak ng katawan ni Thea. Hindi niya napigil ang sumigaw, "Thea, anong ginagawa mo?" Isinasagawa ni Thea ang kanyang reincarnation. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa kanyang isipan bago lumingon ang anino sa kanyang isipan, at lumitaw ang isang pamilyar ngunit hindi pamilyar na mukha. "James, ikaw ba talaga yan?" Natigilan si Thea. Si James ay tila nakatayo sa malayo sa hinaharap, ngunit siya ay lumitaw din na nakatayo sa harap ni Thea. "Nagsumikap ako ng husto na dumating sa panahong ito mula sa hinaharap para lamang mahanap ka, ngunit gusto mong muling magkatawang tao. Saan kita hahanapin pagkatapos mong magkatawang tao?" Walang magawa si Thea. "James, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan natin, pero kailangan kong mag-reincarnate ngayon. Hindi mahalaga kung saang panahon ka nanggaling. Kung tayo ay nakatadhana, ako ay muling magkakatawang tao sa iyong panahon. Magkikita pa tayo nun." Bago dumating sa panahong ito, pinaalalahanan siya ni Melinda na huwag baguhin ang kasaysayan. Gayunpaman, wala nang pakialam si James. Dumating siya sa panahong ito upang hanapin si Thea, ngunit si Thea ay muling magkakatawang tao. Kahit na kailangan niyang bayaran ang halaga, kailangan niyang pigilan si Thea. "Hindi kita hahayaang muling magkatawang tao." Matapos sabihin iyon, nais ni James na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang pilitin na dalhin si Thea mula sa nakalipas na 10 epoch hanggang sa kasalukuyang panahon. Nang gagawin na niya ito, isang malakas na karma power ang lumitaw at pinigilan siya. Samantala, mabilis na nawala ang kanyang katawan sa panahong iyon at muling lumitaw sa kasalukuyang panahon. Sa pagtingin kay James, ang Grand Patriarch ay nakaramdam ng kawalan ng lakas habang sinabi niya, "James, bakit mo ginagawa ito? Nag-reincarnate na si Thea. Gaano man kalakas ang supernatural power mo, hindi mo mababaligtad ang lahat." Nakaramdam ng sama ng loob si James. Marami siyang ginawa, ngunit walang resulta. "Oh, tama, sa pag-iisip ng isang bagay," sinabi ng Grand Patriarch ng Callaghans. Pagkatapos na muling magkatawang tao si Thea, isang bahagi ng kanyang espiritu ang naiwan. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang 5 Ancestral Masters ay dumating dito at kinuha ang espiritu ni Thea. Nang marinig iyon, nagulat si James bago nagtanong, naiwan ni Thea ang isang bahagi ng kanyang espiritu, ngunit kinuha ng 5 Ancestral Masters ang kanyang espiritu. Tama iyan. Kailan ito nangyari? Mga 30,000 taon na ang nakalipas. Nang marinig iyon, hindi na nag-atubili si James, at nawala ang kanyang katawan sa harap ng Grand Patriarch ng Callaghans. Ang Grand Patriarch ng Callaghans ay tumingin sa direksyon na nawala si James, at ang kanyang mukha ay nagdilim. Si James ay tiyak na nagmula sa hinaharap, ngunit ano ang nangyari sa hinaharap? Anong relasyon ang ibinahagi ni Thea at James sa hinaharap, na hinayaan si James na dumaan sa ilog ng panahon upang dumating sa panahong ito at mahanap si Thea? Ang Grand Patriarch ng Callaghans ay may mahigpit na ekspresyon. Sa sandaling ito, sa isang gazebo sa paanan ng Mount Element, ang base camp ng 5 Ancestral Masters, ang 5 Ancestral Masters ay naglalaro ng chess. Tapos na ang tubig. Ang mga powerhouse ng lahat ng partido sa alyansa ay dumanas ng matinding pagkalugi, at ngayon kami na lang ang natitira. Hindi magtatagal bago kumilos si Radimir at lipulin ang lahat ng Kylem Ancestral Gods sa universo na ito. Nagsumikap kami ng husto upang lumikha ng elemental inversion. Ngayon, kailangan nating ikalat ang element inversion. Sa hinaharap, tiyak na makukuha ni James ang elemental inversion. Nakakalungkot lang na dumating si James sa panahong ito pagkatapos makuha ang elemental inversion at namatay sa panahong ito. Hindi kaya walang hinaharap. Naghanda kami ng Ancestral God Rank Elixir para sa hinaharap. Kung nagtagumpay si James sa panahong ito, ang sakuna ng mga tao ay nalutas na sa hinaharap. Ang sakuna lang. Hindi pwedeng patayin si Radimir. Habang naglalaro ng chess ang 5 Ancestral Masters at pinag-uusapan ang bagay na iyon, puno ng pag-aalala ang kanilang mga ekspresyon. Swish! Biglang may lumitaw na anino. Nasaan si Thea?
Si James ang sumugod. Matapos malaman na ang espiritu ni Thea ay kinuha ng 5 Ancestral Masters, si James ay nagmamadaling pumunta sa Mount Element. Nang makita ang hitsura ni James, ang 5 Ancestral Masters ay tumayo at nagulat. James, ikaw pala. Imposible naman. Paanong buhay ka pa? Tinitigan ng 5 Ancestral Masters si James. Walang umasa kay James. Hitsura. Mahabang kwento. Si Thea ay naging bahagi na ng Ancestral God Rank Elixir. Nang marinig iyon, napaatras si James ng ilang hakbang. Late na ako. Muli, napabuntong hininga si James. James, hinulaan na natin ang hinaharap. Nakakonekta ka sa hinaharap at nalutas ang sakuna sa hinaharap. Ang Ancestral God Rank ay inihanda para sa iyo. Kung ang kaluluwa ni Thea ay nasa Ancestral God Rank Elixir, maaari mong kainin ang elixir sa hinaharap. Si Thea naman, nag-reincarnate na siya. Dapat siyang lumitaw sa hinaharap. Bumalik ka sa kung saan ka man nanggaling. Huwag nang makisali sa mga usapin ng panahong ito. Natukoy na ang katapusan ng panahong ito. Sa hinaharap, sana ay masira mo ang Elysian Seal at alisin ang paghihigpit ng langit at lupa. Nagsalita ang 5 Ancestral Masters. Alam na ni James ang lahat sa panahong ito. Alam din niya na ang kasalukuyang Heavenly Path ay binago. Sa mga mata ng mga powerhouse noong panahon, nagbago ang Heavenly Path dahil natakot si Radimir na mas maraming powerhouses ang tumaas. Ipinagbawal niya ang sinumang may buhay na pumasok sa quasi-ancestral god rank. Gayunpaman, alam ni James na ginawa ito ni Radimir dahil gusto niyang lumikha ng isang nakasisilaw na mundo. Dahil sa Elysian Seal, hindi makapasok ang mga nabubuhay na nilalang sa quasi-ancestral god rank. Sa kabilang banda, ang sansinukob ay magpapatuloy sa panganganak. Upang maging isang walang kapantay na powerhouse, kailangan ng isang providence. Ngayon, sa Elysian Seal, walang sino man ang makakapasok sa quasi-ancestral god rank. Ito ay magiging sanhi ng paglaki ng sansinukob na ito at mag-iipon ng walang katapusan. Pagkaraan ng maraming epoch, ang kapalaran ng ika-12 universo ay magiging nakakatakot. Sa panahong iyon, kapag nabuksan na ang selyo at nailabas ang providence, ang anumang buhay na nilalang sa sansinukob ay mabahira ng malakas na providence. Sa ganitong paraan, maaaring malikha ang isang batch ng nangingibabaw na mga powerhouse. Sa katunayan, maraming powerhouse ang nakaintindi sa macrocosm power at nakapasok sa macrocosm ancestral god rank. Lahat ng ginawa ni Radimir, bagamat ang panahong ito ay mawawasak at magiging sanhi ng Ancient Heavenly Court Age at ang Primordial Age na walang anumang powerhouse na mas mataas sa quasi-ancestral god rank, ang 12th universe ay tiyak na babangon muli at magiging isang tunay na nakakasilaw na mundo. Sa pagtingin sa 5 Ancestral Masters, sinabi ni James, dahil ang pagtatapos ng panahong ito ay natukoy na, at dahil tiyak ang kabiguan, huminto sa paghawak at ikalat ang iyong pag-iingat. Hayaang bumalik ang probidensya sa sansinukob. Pumunta at muling magkatawang tao, kayong lahat. Sana, magkita tayong muli sa walang katapusang hinaharap. Haha, tumawa ng malakas ang Ancestral God Gold. Plano naming gawin iyon. Masyadong malakas si Radimir. Hindi naman kami ang kaparehan niya. Nagkaroon kami ng diskusyon. Pagkatapos mag-set up ng isang plano upang malutas ang mga sakuna sa hinaharap, ikakalat namin ang aming cultivation base at muling magkatawang tao. Nang marinig iyon, panatag si James. Ayaw niyang makitang mamatay sa ganitong paraan ang nakatatandang henerasyon na nagpakita ng kabutihan sa kanya. Ayaw niyang makitang mamatay sa panahong ito ang nakatatandang henerasyon, na marami nang nagawa para sa ika-12 universo. Magkita tayong muli sa walang katapusang hinaharap. Nag-wave ng kamay si James bilang palm. Dumating siya sa panahong ito para sa wala. Nasayang man ang biyahe niya rito, may mga nagawa pa rin siya. Natutunan niya ang tungkol sa maraming bagay, at lumakas siya. Ngayon, si Winnie lang ang inaalala niya. Gayunpaman, alam niya, mula sa hinaharap, ang kanyang pagtatapos. Sa panahon ng alitan, pinili ni Winnie na makulong. Tinatakan niya ang sarili sa isang palasyo hanggang sa lumabas si Melinda sa reincarnation pool at hanggang sa lumitaw ang ika-4 na kapigatian. Noon lang tatawagan ni Melinda si Winnie. Natapos na ang misyon ng paglalakbay ni James sa panahong ito. Oras na para bumalik.
Sa walang katapusang hinaharap, marami pa rin siyang kamag-anak at kaibigan na naghihintay sa kanya. Naghihintay pa rin si Winnie na iligtas siya. May posibilidad na muling nagkatawang tao si Thea sa hinaharap. Kailangan pa niyang hanapin si Thea. Pagkatapos umalis sa Mount Element, inactivate niya ang time capsule at pumasok sa River of Time. Umaagos sa tabi ng ilog ng panahon, nagsimula siyang bumalik. Gamit ang time capsule, pumasok si James sa River of Time. Nagpatuloy siya sa pagbaba ng ilog. Nang lumakad siya sa ilog ng oras, hindi napigilan ng kanyang katawan ang presyon sa mahabang panahon. Ngayon, mas malakas ang katawan niya kaysa noong dumating siya. Sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang discomfort. Sa River of Time, naramdaman niya ang kaukulang panahon. Sa ngayon, si Thea lang ang iniisip niya. Ayaw niyang makita ang ibang mga panahon. Gusto lang niyang bumalik sa kinabukasan at hanapin si Thea. Hindi nagtagal, dumating ang Apocalypse Age. Lahat ng nasa Apocalypse Age ay nasa loob ng kanyang pandama. Matapos maramdaman ang time frame, umalis siya sa River of Time at bumalik sa 12th universe. Ang oras na bumalik siya ay isang epoch mamaya pagkatapos niyang umalis. Sa epoch na ito, maraming bagay ang nangyari sa ikalabindalawang universo. Si Jacopo ang namamahala sa human realm at naging Lord of the Human Race. Ang human realm ay bumuo ng isang alyansa sa demon realm at fiend realm, na kumokontrol sa universo. Pagkatapos, ang human race, fiend race, at demon race ay bumagsak at nagsimula ng labanan. Pagkatapos noon, binuksan ang Elysian Seal. Noon lang itinigil ng 3 karera ang laban. Kasunod ng pagbubukas ng Elysian Seal at pagtatapos ng labanan sa pagitan ng 3 karera, sinimulan ng 12th universe ang pinakamabisang panahon nito. Ang panahong ito ay isang nakasisilaw na panahon. Kahit na ang mga Panginoon ng iba pang universo ay naramdaman ang mga pagbabago sa ikalabindalawang universo. Ang Elysian Seal. 2/3. Sa ikalabindalawang universo ay nagbuklod sa mga kapanahunan at nakaipon ng sapat na pag-aalaga. Nakakatakot ang probidensyang ito, kaya pinuntirya ito ng mga lords of the other universe. Nagpadala sila ng maraming kababalaghan sa ikalabindalawang sansinukob at nagplanong sumipsip ng prebensya na naipon ng ikalabindalawang universo at tumaas sa ikalabindalawang universo. Ilang kailang ancestral gods mula sa primeval age ay muling nagkatawang tao hanggang sa panahong ito. Sa kasaysayan, hinulaan ng ilang powerhouse na ang Apocalypse Age ay magiging isang nakasisilaw na panahon at piniling mag-hibernate. Binalak nilang magising sa panahong ito. Ang ikalabindalawang universo ay napigilan para sa maraming panahon, at sa wakas, dumating ang panahong inaasahan ni Radimir. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Radimir na ang ikalabindalawang universo ay makakakuha ng atensyon ng iba pang mga universo. Ang mga Panginoon ng iba pang universo ay nagpadala ng maraming kababalaghan sa ikalabindalawang universo para sa pagsasanay. Ang ikalabindalawang universo sa epoch na ito ay nagsilang ng maraming mahuhusay na kababalaghan. Sa simula ng Ancient Heavenly Court Age, ang Primordial Age, at ang Apocalypse Age, isang path seal lang ang nilinang ng mga cultivator, at iilan lang ang nakagawa ng 2 path seal. Ngayon, sa pagpapala ng Providence, ang mga nabubuhay na nilalang ay naging mas malakas, at maaari nilang linangin ang higit pang mga path seal. Ang paglilinang ng 3 hanggang 4 na path seal ay karaniwan, ngunit ang paglinang ng 5 hanggang 6 na path seal ay maaaring ituring na isang kagilahil-alas. Samantala, itinuloy ng tunay na kababalaghan ng sukdulan at gusto ang 9 na path seal. Bukod pa rito, tinatakan ng Elysian Seal ng 12th universe ang hindi mabilang na epochs. Pinatatag nito ang makalangit na landas ng ikalabindalawang universo. Ang antas ng katatagan ay lumampas sa kombinasyon ng unang universo at ang bagong universo. Lahat ay ginawa gamit ang mga sakripisyo ng maraming powerhouses noong Primeval Age. Bagamat namatay si Radimir sa Primeval Age, na nagsimula sa pagsisimula ng Ancient Heavenly Court Age at sa pagtatapos ng Primordial Age, ang nakakasilaw na panahon na ito ay itinatag. Bumalik si James sa isang epoch pagkaraan ng oras na pumunta siya sa Primeval Age. Siya ay lumitaw sa human realm of the 12th universe.
Sa sandaling lumitaw siya sa human realm, naramdaman niya ang mistiko ng kasalukuyang universo. Nararamdaman niya na ang selyo patungo sa landas sa langit ay nabuksan, at naramdaman niya ang siksik na probidensya na nakapaloob sa langit at lupa. Anumang buhay na nilalang ay maaaring mahawakan ng Diyos. Kung ang isa ay madungisan ng Diyos, ang isa ay maaaring maging malakas. Pagkatapos maging powerhouse, tataas ang posibilidad na makapasok sa macrocosm ancestral God rank. Sa wakas nakabalik na ako. Naglakad si James sa lupa ng human realm at nakitang hindi pamilyar ang kapaligiran sa harap niya. Ibang-iba ito sa pag-alis niya. It has been an epoch since I left. Hindi ko inaasahan na ang 12th universe ay magkakaroon ng napakalaking pagbabago sa isang epoch. Iniisip ko kung kumusta na ang mga kamag-anak at kaibigan ko. Sa sandaling ito, medyo na-miss ni James ang kanyang mga kaibigan. Na-miss niya si Henry. Na-miss niya ang Blythe King, pareho ng kanyang mga lolo, at ang kanyang tiyuhin. Na-miss pa niya si Quincy. Isa-isang lumabas sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Kahit na matagal na mula nang mangyari ang mga bagay na ito, pakiramdam niya ay kahapon lang nangyari ang mga iyon. Nagtataka ako kung ang Wormstead sa Mortal Dimension ay nasa paligid pa rin pagkatapos ng mahabang panahon na lumipas, bulong ni James. Pagkatapos, pumunta siya sa Mortal Dimension. Umiiral pa rin ang Wormstead. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang pamilyar na aura sa Wormstead. Ang kasalukuyang Wormstead ay ibang-iba sa Wormstead na kilala niya. Hindi nagtagal si James, dahil nahulaan niya na ang mga tao sa dating Wormstead ay marahil ay naging mga Diyos at napunta sa Divine Dimension. Sa pagsisimula ng Apocalypse Age, ang mga taga-lupa ay pumasok sa panahon ng paglilinang. Ang bawat isa ay maglilinang at maging isang magsasaka. Natural, maaari silang mabuhay ng walang hanggan. Naniniwala siya na ang kanyang mga kaibigan ay hindi namatay at umakyat lamang. Walang pakialam si James tungkol dito sa ngayon. Sa ngayon, kailangan niyang iligtas si Winnie. Sa isang kisap mata, nawala ang kanyang katawan at lumitaw sa lugar kung saan nakakulong si Winnie. Sa harap ng isang itim na palasyo, tumingin si James sa gusaling nasa harapan niya. Nakita niya na ang mga inscription ay umiikot sa palasyo. Ang mga inscripsyong ito ay ang Elysian inscriptions. Sinira ni Winnie ang heavenly oath na ginawa niya. Kaya, siya ay nabilanggo at hindi maaaring umalis sa lugar na ito magpakailanman. Nakatayo sa harap ng palasyo, ikinaway ni James ang kanyang mga kamay, at isang mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang mga palad. Ang kapangyarihan ay pumasok sa itim na palasyo, at ang Elysian inscriptions na umiikot sa ibabaw ng palasyo, ay unti-unting nawala. Itinulak ni James ang entrance door ng palasyo. Nang papasok na siya, lumabas ang isang magandang figure. Nang makita si James, natigilan si Winnie. Papa. Winnie. Napangiti si James. Bumalik na ako. Papa, bumalik ka na. Saan ka bumalik? Hindi ka ba pumunta sa Primeval Age? Nagulat si Winnie. Sa kanyang alaala, lumitaw ang kanyang ama noong Primeval Age at doon namatay. Simula nang iwan niya ang sirang selyo, alam niyang pupunta si James sa Primeval Age at mamamatay sa panahong iyon. Gayunpaman, hindi niya ito pinigilan. Akala niya ito na ang tadhana ni James at hindi niya ito mapipigilan o mababago. Napangiti si James. Kababalik ko lang mula sa Primeval Age. Sa sandaling bumalik ako, dumating ako upang iligtas ka. Ha? Nagulat si Winnie habang nagtanong, hindi ka ba namatay sa unang universo mula sa pagkubkob ng mga kababalaghan ng unang universo? Kami ni Melinda, Henrik, at ako mismo ang naglibing sa iyo. Paliwanag ni James, mahabang kwento. Totoong patay na ako, ngunit mahigit 10 panahon pagkatapos kong ilibing, bumalik akong buhay. Nang magising ako, pinatay na ni Radimir si Hadad. Ang Kylem Ancestral Gods ng 12th Universe ay bumuo ng Universal Alliance at umatras sa pagkatalo. Ang Primeval Age ay nagwakas. Pagkatapos mag-reincarnate ni Thea, hindi ko na kailangan pang manatili sa Primeval Age, kaya nagmadali akong bumalik. Tuwang-tuwa si Winnie. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan niya. Pumunta siya sa Primeval Age at naranasan ang maraming bagay doon. Napanood pa niya ang pagkawasak ng Primeval Age. Upang hindi makagambala sa anumang bagay sa Primeval Age,
pinili niyang isil ang sarili. Tinatakan ni Winnie ang sarili sa ilang panahon. Sa panahong ito, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagtulog. Ginugol niya ang mapurol na mga panahon sa mahimbing na pagtulog. Paminsan-minsan, nagigising siya at pinagmamasdan ang labas ng mundo. Nang makitang buhay si James, na dapat ay namatay sa labanan noong primeval age, tuwang-tuwa siya kaya napaiyak siya. Mabuti naman ngayon. Inalaw ni James si Winnie at sinabing, mula ngayon, libre ka na. Hindi ka na mapipigilan ng makalangit na landas. Tumigil si Winnie sa paghikbi. Ano naman si inay? Nahanap mo na ba siya? Tinatakan niya ang sarili sa panahon ng kaguluhan sa primeval age. Sa ilalim ng panggigipit ni Radimir, tinatakan niya ang sarili. Pumunta man siya sa primeval age at nalaman na nandoon ang kanyang ina, hindi niya nakilala si Thea noong primeval age. Sumagot si James, nag-reincarnate si Thea. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng reincarnation ni Thea. Kung muling nagkatawang tao si Thea, hindi siya dapat lumabas sa reincarnation pond. Sa halip, siya ay dapat na muling nagkatawang tao sa ibang tao. Kung tungkol sa kung Thea pa rin ang kanyang pangalan pagkatapos ng reincarnation, hindi alam. Kailangan kong malaman. Sige. Tumango si Winnie. Tumingin kay James, tinanong niya, hahanapin mo na ba si inay? Oo naman. Tumango si James at sinabing, sa kakayahan ko ngayon, hindi mahirap para sa akin na alamin ang reincarnated na katawan ni Thea. Kung talagang nag-reincarnate si Thea sa panahong ito, at hanggat nabubuhay pa si Thea sa panahong ito, malalaman ko kung nasaan siya. Nagtiwala si James dito. Pagkatapos ng lahat, noong primeval age, naiintindihan niya ang heavenly path at magagamit niya ang mga patakaran ng heavenly path para malaman ang lahat. Hanggat lumitaw si Thea sa panahong ito noon, ang landas sa langit ay mag-iiwan sa kanyang mga bakas. Maganda iyan, sabi ni Winnie. Then, her expression changed as she said, matagal na akong nakakulong. Ngayong malaya na ako, hindi ko alam kung saan ako dapat pumunta. Napangiti si James. Hindi ba lumabas si Melinda sa reincarnation pond? May mga alaala siya sa primeval age. Sa iyong memorya, maaaring siya ang iyong matalik na kaibigan. Hanapin mo si Melinda. Ano naman sayo? Napatingin si Winnie kay James. Mula nang mamatay ka sa labanan, matagal nang malungkot si Melinda. Sa wakas ay nakaalis na siya sa kanyang kalungkutan pagkatapos ng mahabang panahon. May malalim siyang nararamdaman para sa iyo. Ngumiti ng mapait si James. Hindi ko muna siya makikilala. Pag-usapan natin ulit pagkatapos kong mahanap si Thea. Hindi na nagpatuloy si Winnie. Swish! Sa sandaling ito, isang anino ang lumitaw nang wala saan. Isa itong gwapo at pambihirang lalaki na nakasuot ng puting damit. Naramdaman siya ni James nang magpakita siya. Tumalikod si James at itinulak palabas ang palad. Ganoon din ang ginawa ng lalaking nakasuot ng puting damit. Magkadikit ang dalawa nilang palad. Hindi ito nagdulot ng anumang pagbabago-bago ng kapangyarihan. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay umatras, at sa panahong iyon, ang walang laman sa ilalim ng kanyang mga binti ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-crack, ngunit hindi pa ito ganap na pumutok. Natigilan ang lalaking naka-white robe. Sa kabilang banda, mahinahong tiningnan ni James ang lalaking nakasuot ng puting roba, nakalalabas lang, at sinabing, long time no see. Narinig ni Radimir ang pamilyar ngunit hindi pamilyar na boses at tinitigan si James. James, ikaw pala. Bilang Panginoon ng sansinukob na ito, alam niya ang lahat. Nagsimula siyang magplano noong primeval age. Iyon ay kung paano niya nagawang likhain ang kasalukuyang 12th universe. Nakilala niya si James noong primeval age, ngunit namatay si James noong panahong iyon. Alam niyang niresolba ni James ang 4 na kalamidad ng lupa at ang 4 na kalamidad ng lahi ng tao. Alam din niyang si James sa primeval age ay mula sa panahong ito. Kaya, si James ay nakatakdang mamatay sa primeval age. Kahit gaano pa ka-extraordinary si James, walang pakialam si Radimir. Gayunpaman, lumitaw si James ngayon. Kung tutuusin, mas malakas si James sa kanya, kaya paanong hindi siya magugulat? Hindi ba namatay ka sa labanan noong primeval age? Kinubkob ka hanggang sa kamatayan ng siyam na powerhouse ng unang universo sa bagong universo.
So, paano ka pa buhay? Si Radimir ay may gulat na ekspresyon. Napangiti si James. Mahabang kwento ito. Hindi ko rin alam kung bakit ako nabubuhay, pero buhay pa rin ako. Ang iyong kakayahan. Nakapasok ka na ba sa Macrocosm Ancestral God rank? Naguguluhang tanong ni Radimir. Hindi dapat pwede. Isa siyang Macrocosm Ancestral God rank powerhouse at namamahala sa Heavenly Path, kaya paanong hindi niya alam na may powerhouse sa 12th universe na papasok sa Macrocosm Ancestral God rank? Umiling si James at sinabing, hindi ko maramdaman kung saang cultivation rank ako. Sinubukan ni Radimir na maramdaman ang ranggo ng paglilinang ni James. Gayunpaman, hindi rin niya ito maramdaman. Nagtanong siya, ano ang nangyari? Sagot ni James, hindi ko alam. Alam ko lang na ang cultivation rank ko ay nasa tuktok ng quasi-ancestral god rank, isang hakbang ang layo mula sa ancestral god rank, nang mamatay ako sa labanan. Pagkatapos kong mabuhay muli, hindi ko naramdaman ang aking cultivation rank. Para akong napunta sa landas na kakaiba sa cultivation path. At saka, nagkataon na nakapasok ako sa 4th stage ng omniscience path. Ang lahat ay dahil sa labanan sa bagong universo. Nawasak ng labanang iyon ang lahat ng path seal ko at nagdulot ng hindi mabilang na kapangyarihan na puminsala sa aking katawan. Bukod pa riyan, gumamit ako ng Macrocosm Core at hindi mabilang na Macrocosm Ranked Elixir. Sa huli, ang mga kapangyarihang ito ay ganap na pinaghalo sa kapangyarihan ng Dark Wellspring at nagbunga ng isang bagong kapangyarihan. Walang itinago si James kay Radimir. Para sa mga karaniwang tao, si Radimir ay masama. Upang patatagin ang kanyang katayuan, pinunasan niya ang isang buong panahon at binago ang landas sa langit, na naging dahilan upang hindi makapasok sa quasi-ancestral god rank ang maraming buhay na nilalang sa maraming panahon. Gayunpaman, nagpunta si James sa Primeval Age noon, kaya naintindihan niya si Radimir. Kung hindi ginawa ni Radimir ang lahat ng ito, sa halip ay gagawin ito ni James. Kaya, nagtiwala si James kay Radimir.